Makikita ka, putol yung kamay, Fuck. putol yung paa. Ang kwento ni Ghetto Gecko, bago siya maging rapper. Patikim-tikim, tumataka sa lagim. Dati pala siyang nagsisilbi sa government na below minimum. Ang sahod, grabe din pala ang experience niya sa trabaho na yun and base sa kanya. Pinaka-worst din na work yun. Tara at panoorin natin ang interview sa kanya ni Dial 7. Maikling recap lang po ito. Masipag ka talaga sa school. Nag-aral ka talaga, alam mo yun, na mahilig ka Kasi mag-aral. dati may time na ano ko eh. Siyempre diba pag, para sa akin kasi normal yun eh. Pag bata ka, siyempre. May mga, yung edad na gusto ko nang abutin ng pangarap. Men, dati inaaway ko magulang ko. Kasalanan nyo, ba't ako naging ganito? Trabaho talaga masasabi, yung sa gobyerno na. Ay, okay. Nagtrabaho ako bilang first responder. Ano yun? Parang ano siya, sa ambulansya. Nag-training ako ng ambulansya. Sa gobyerno pre, maliit. Below minimum. Hawa kasi kami, Alam ko below minimum. Oo. Below minimum. Lalo JO lang ako nun eh. Job order. order. Hindi ako Oo. yung posisyon mo. Pwede ka tanggalin kung Hindi gusto ka ka tanggalin. kung kailan. Ito na yun. Ilan taon ka nun? Masayo ba? Dinaya ako kasi yun eh. Kasi dinahilan ko working student ako. Kakaiba ka bang na-experience sa trabaho na yun? May nakaka-trauma yung trabaho ko na yun. Nakaka-trauma. Lalo sa sa klase Bakit? ng utak ko, men. Kaya mong share para may idea kami. Kasi ano siya eh, rescue siya eh, men eh. Medical siya eh. May nakikita kang... May makikita ka, putol yung kamay, Fuck. putol yung paa, mga matatandang hirap na mabuhay, mga ganon. Isipin mo. Isipin mo. Tanga na, paano pag ako na to? Mga ganang shit, diba? Yun. Mga ganun. Pinaka-worst na lang. Pinaka-worst. Pag ganun ka, napatras ka na, takina. May nirescue kami, 4th floor, walang elevator, tapos inatake siya sa puso. Okay. Nasa 50 years old, kanyang kalaki, mataba. Tapos, Tapos, maliit lang yung CR. Maliit lang, tapos yung pintuan niya, pag binuksan mo, paloob, di palabas. hindi maano. Hindi mo siya mabuksan. Kasi nakastuck siya dun. Namatay, patay na siya. Patay na siya. Habang umayat siya, namatay siya. Ako lang yung kasya kasi ako lang yung pinakabata. May payat ko. Tapos ako pa pinakabata, balagong ka, syempre, di ba? Syempre, tatay, pasukan mo yan, binuwat ko yan, men. Pinagkasya ko sa siwang nung pinakamaliit na pinto. Binuwat ko puro echas, men. Sabay nakakatakot yung mukha. Tumama na echas sa'yo. Wala na. Tama na sa akin, men. Wala ka ng choice dun. Tapos ang laki pa. Para sa below minimum. Para sa below minimum, men. Kinangina. Si KYG, siya pala ang naghikayot na mag-rap si Nate Man noon. Kaya grabe na si Nate Man ngayon. Sunod-sunod ang lalabas na kanta, kagaya neto. Makasalanan masyado, ako ay aminado. Pero yun ang dahilan kung bakit ko nalikha to ang litrato na hindi ko pagsisihan sa huling hiningang. Pinakawalan kita at sinugatan, pinagtawanan kita at ilang bahalap mga laban na hinarap mo para sa pagmamahalan natin. Kung sakali hahalik, babalik pa sa dati. Halikan ang iyong labi, baby girl, huwag ka sanang magalit. Kung ganito mo nakilala si Nate Man Asian. Pahayag ni Jonas sa mga hurado. Opinyon ng tanga. Nangyaring lutuan. Yung nangyaring lutuan sa flip top sa laban ko kay St. Ice. Siyempre, kailangan nating sabunin ang tatlong judges. Fruz, Plasma, tsaka Gorion Talas. Siyempre, uunahin natin ay si Plasma. Kung bakit hindi ako binoto ni Plasma? Dahil Kung gusto mo ng ganitong usapan, please like, share and subscribe para update ka sa mga bagong video natin. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Maraming salamat po.